Finally, nakaalis na po si Vitaly Zhodorevsky, itong Russian. Si Vitaly no, after 9 months. So he was under your custody for all 9 months. At saka nung hinarap siya sa media, parang ano na siya, parang behave na siya, no? Para nakapag good manners, right conduct na siya, hindi na siya aligaga. So ano po yung, kung pwede niyo ikwento, ano yung naging niya, karanasan habang po siya nakadetine ng 9 na buwan dito po sa Pilipinas bago po siya na-deport, pabalik po. Sa Amerika ba siya ibabalik or sa Russia? Sa Russia po, binalik po natin siya through a direct flight from Kalibo to Russia. Kasi doon lamang po merong direct flight na airline na rekta po sa Russia. And then, during his time po sa ating facility, actually malaki yung difference po mula nung siya pumasok, saka nung lumabas po siya. Hindi lang sa itsura, kasi nung una parang malaking mama siya Ngayon parang medyo naging gruff na yung itsura niya. But when he arrived, before he was detained, yung parang nagtotont pa siya. Nag-iinis pa siya. Pag makikita mo yung mga video sa kanya habang ini-inquest siya, na nagpapakit siya sa camera, nandidila siya, ganyan. Pero nung things started to be serious, it looks like naging naramdaman niya na yung gravity nung ginawa niya. Nung hinarap na siya sa press conference, and then dinala na siya sa facility, siguro na-shock siya kasi hindi ito first class accommodation, yung facility. Admittedly, hindi ito masyadong maganda. With decent, but hindi ito masyadong maganda. Talagang siksikan. Medyo marami-rami po yung nasa fasilidad natin. So I guess that's when it hit him na talagang, oops, may problema ako. And then, ang kwento po sa atin ng ating warden doon sa facility po natin is that he would always lagi pong nagdadasal, lagi nagbabasa ng Bible. So siguro parang na may realization na nagkamali talaga siya, and there was really, nakita niya, crime pala talaga yung ginawa ko. Bukod po kay Vitaly, nagkaroon din po ng arrest sa isa namang Estonian na vlogger, no? Po dito sa Estonian na ito, parang Sim, ang pangalan niya si Sim. Siya naman po dun sa Dumaguete ay nagva-vlog din, possible rage baiting din ito. Pero ang kanyang mga tinatanong po ng mga inappropriate questions ay mga minor de edad. May sexual act yun. Even the community po, even the local government unit, tagged him as a persona non grata because of his, yung kanyang mga actions dun sa community. Detrimental na po dun sa peace and order.